Praise God, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng aming mga subscribers at mga viewers. Welcome back po sa PMCC Karamuan YouTube channel. Sa panibagong content po na aking ibahagi at ipaglilingkod sa inyo, ay masusupungan po dito sa aklat ng Efeso chapter 2, verse 20 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali nakalapat na mabuti ay lumalago upang mag-isang timplong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu Santo. Sa maiksing content po na aking ipaglilingkod po sa inyo, ay nais kong ibahagi sa inyo ang sambahayan na pinapanahanan ng banal na Espiritu. Ang bawat sambahayan o bawat pananampalataya o di kaya religion, lahat ay nagsasabi at inaangkin nila na ang nananahan po sa kanila ay ang banal na Espiritu. Walang nagsasabi na ang kumikilos at pumapatnubay sa kanila ay ang espiritu ng kadiliman o di kay espiritu ng dyablo. Lahat nagsasabi ang kumikilos at pumapatnubay sa kanila ay ang Santong Espiritu. Kaya ngayon, ito ngayon ang maiksing content na aking ipaglilingkod sa inyo. Alin ang sambahayan ng Diyos na kung saan pinapanahanan ng banal na Espiritu? Maliwanag ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Ang sabi na mga itinayo sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Ito palang sambahayan ng Diyos na siyang pinapanahanan ng banal na Espiritu, ay ito yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano natin masasabi na isang sambahayan o isang iglesia ay itinayo ni Kristo? Yung iglesia po na itinayo ni Kristo, ang sabi, kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Kaya ang iglesia na itinayo ni Kristo, ang kinasaligan nito yung mga apostol. Natayo ang iglesia ni Kristo o di kaya iglesia ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, tulad nung iglesia sa Jerusalem. Di ba? May 12 mga apostol. Then sa iglesia sa Efeso, may apostol din tulad ni Apostol Pablo, naroon sila Bernabe. Kaya sila Pablo ang kinasaligan ng iglesia. Then the foundation of the church built by the apostle is Christ. Kaya sabi, ang batong panulukan ay si Kristo. Kaya, ang church na pinapanahanan ng banal na Espiritu ay mayroong kinasasaligan. Ang kinasasaligan ay ang mga banal na mga apostol. Kahit sa New Testament, maging sa panahon ni Apostol Pablo, kahit hindi sa panahon ni Pablo, tulad sa ating panahon, mayroong sinalita si Apostol Pablo dito sa aklat ng Efeso chapter 4, verse 11, ang sabi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y ibanghilista, pastor, at mga guro. Kahit sa ating panahon, mga minamahal na mga viewers at mga subscribers, ay sabi ni Apostol Pablo, mayroong mga ibang pagkakalooban ng pagiging apostol. Kaya the true church built by Christ,
built by the apostle of Jesus Christ na siyang templo at pinapanahanan ng banal na espiritu, ang unang leader yun at tagapamahala ay buhay na apostol. Dahil hindi pwedeng mamahala mga siwa sa mga buhay ang patay. Ang mga ngasiwa sa mga buhay, syempre, buhay din. Walang pagkakaiba yan sa isang bansa. Pwede ba maging presidente sa isang bansa yung patay? Di ba? Syempre, kailangan yung leader buhay. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya maraming mga sikta ngayon ng relihiyon, yung pinapakilala nilang leader at sugo, patay na. Alam nyo, kahit sa Old Testament, nung mamatay ang mga sugong propeta, ang Diyos naghalal ng panibagong propeta para pangasiwaan ang bansang Israel. Ganon din sa ating panahon. Sa New Testament, ang ating panahon, this is the end time, this is the rapture, the time of the rapture of the church. Kaya, ang iglesia na siyang pinaghaharian, pinapanahanan ng Espiritu Santo, yung iglesia na itinayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya, ang iglesia na itinayo ng apostol, si Kristo ang nagtayo yan eh. Diba sabi na salita ng Diyos sa aklat ng Mateo 16:18, diba? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kailan natayo yan? Paano natayo yan? Ang Panginoon ay humirang ng mga apostol. From the early Christian until now the end time Christian, ang Diyos ay naghirang ng apostol. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang Espiritu Santo, hindi yan titira sa mga makasalanan. Hindi yan titira sa mga taong hindi niya hinirang. Ang Espiritu ng Diyos, nananahan, maghahari sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia, na ang kinasaligan ay mga banal na apostol at propeta, at ang pundasyon, the chief cornerstone of the church, ay ang sugong apostol. Kaya, ang pure na espiritu na siyang pumapatnubay sa mga apostol at itatatak yan sa mga sasampalataya kay Kristo sa pamagitan ng mga apostol, yan ay kumikilos sa loob ng iglesia. Praise the Lord. Kaya sa aming mga viewers, para tanggapin nyo ang kapangyarihan, ang gabay ng banal na espiritu, papaano? Kailangan tayo sumampalataya, kailangan tayo magpasya na magpasakop sa Panginoon. Acts chapter 5 verse 32. Ang banal na espiritu ibinibigay ng Diyos, sasangkapan ka ng kapangyarihan pag handa kang sumunod, maglingkod sa Diyos, magpasakop sa Diyos. Praise the Lord. Kaya, paghiwalay ka sa iglesia, sa pagtuturo ng mga apostol, ang espiritu na gumagabay sa iyo, hindi na espiritu ng katotohanan. Yan ay espiritu ng kamalian. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, sa aming mga viewers, naway ang mga mensaheng ito ay naging pagpapala sa atin, at maisagawa po natin na may pananampalataya. Nais yung matanggap ang Espiritu Santo, sampalatayanan nyo ang Kristo, magpasakop kayo kay Kristo sa pamagitan ng pamahala ng kanyang mga apostol, at yan lamang ay nasa loob ng iglesia, dahil ang iglesia, yan ang templo, kaharian ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Colosas 1:18, ang iglesia ang katawan ni Kristo, the body of Christ. Iglesia, hindi religion. Iglesia, group of the people of the Lord. To God be the glory. Salamat muli. Isang magandang gabi.
sumainyo ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon.